Kinatuwa ng mga kritiko at biktima ng madugong drug war ang pag-aresto ng International Criminal Court o ICC kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Alamin ang detalye kay Jomar Villanueva. Jomar! Ani personal daw at para sa hustisya. Yan ang nasabi ni dating Senador Laila de Lima matapos na arestuhin ng ICC si dating Pangulong Duterte dahil sa crimes against humanity na inihain sa kanya kaugnay sa madugong drug war sa ilalim ng Duterte administration. Si de Lima ay matinding kritiko ni Duterte at isa sa mga naunang nag-imbestiga ng drug war at Davao Death Squad. Pero nakulong ng 7 taon dahil sa mga drug-related charges na inihain ng Duterte administration, bagay na ibinasura ng korte noong Hunyo taong 2024. Ikinatuwa rin ni dating Senador Antonio Trillanes IV ang pag-aresto kay Duterte na tinawag niyang berdugo. Isa si Trillanes kasama si dating Congressman Gary Alejano sa mga naghain ng reklamo sa ICC laban kay Duterte taong 2017. Nagpahayag din ng pagkatuwa ang iba pang opisyal ng pamahalaan na kritiko rin ni Duterte, tulad ni Senator Risa Hontiveros at mga mambabatas ng Makabayan Bloc na sina Franz Castro at Raul Manuel. Itinuturing namang pagkapanalo ng mga progresibong grupo ang pag-aresto kay Duterte. Kasabay nito ang kaliwat kanang mga protesta para anila tuluyang makulong ang pasimuno ng drug war at patayan. Ang Commission on Human Rights sinabing dapat managot hindi lang si Duterte kundi pati ang mga opisyal na sangkot sa drug war. Ang International Human Rights Organization naman na Amnesty International na nagbantay sa bilang ng mga pinatay noong drug war may pahayag din. Ayon sa Secretary General nito na si Agnes Calamard, matagal nang hinihintay at malaking hakbang para sa hustisya ng mga biktima ng drug war ang pag-aresto kay Duterte. Higit sa lahat, malaki ang pasasalamat ng mga naulilang pamilya ng mga biktima ng drug war. Gaya ni Randy de los Santos, ang tiyuhin ng 17 taong gulang na si Kian de los Santos na isa sa mga biktima ng extrajudicial killings at drug war. Ayon sa tiyuhin, mapalad pa si Duterte dahil kaya niya pang ipagtanggol ang sarili niya sa korte ng ICC. Hindi tulad ni Kian na pinatay na lang at hindi nabigyan ng due process. Ang pag-aresto kay Duterte ay simula pa lang anila ng paggulong ng katarungan para sa mga pinatay sa drug war na ayon sa ICC ay posibleng nasa 30,000. Pero kahit gaano katagal, hindi umano sila nawalan ng pag-asa. Jomar Villanueva, Newslight.